Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 4A, nakapag-uugnay sa papel ng espiritualidad sa pagiging mabuting mamamayan. Ano nga ba ang espiritualidad? Ang espiritualidad ay tungkol sa ating paniniwala, pagpapahalaga at koneksyon sa mas mataas na layunin sa buhay. O sa simpleng paliwanag, ito ay ang ating mga pananaw sa buhay at ang ating koneksyon sa mas mataas na layunin. Hindi ito lagi tungkol sa relihiyon. Maaring may sariling paraan ng isang tao ng pagpapakita ng espiritualidad, tulad ng pagmumuni-muni o paggawa ng mabuti sa iba. Ayon sa isang life coach na si Helen Hardware, mayroong tatlong elemento ang espiritualidad. Una rito ay ang mga relasyon. Ang espiritualidad ay madalas na nauugnay sa ating ugnayan sa iba, sa kalikasan at sa mas mataas na kapangyarihan. Ang mga koneksyong ito ay nagbibigay ng kahulugan at layunin sa ating buhay. Ikalawa ay ang mga pagpapahalaga. Ang ating mga pinahahalagahan ay nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon at kilos. Ang espiritualidad ay tumutulong sa atin na tukuyin at isabuhay ang mga pagpapahalagang ito. At panghuli ay ang layunin sa buhay. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay nagbibigay ng direksyon at kasiyahan sa ating pamumuhay. Ang espiritualidad ay naguudyok sa atin na hanapin at tuparin ang ating misyon sa buhay. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng espiritualidad ay ang ating relasyon sa iba. Sa pamamagitan ng pakikitungo sa pamilya, kaibigan at lipunan ng may malasakit na ipapakita natin ang ating espiritualidad. Ang espiritualidad ay naipapakita sa pamamagitan ng pagtulong at pagmamalasakit sa iba kahit hindi natin sila kakilala. Ang matibay na ugnayan sa pamilya at lipunan ay nagpapalakas ng ating espiritualidad. At ang simpleng pagsali sa outreach programs, environmental activities o community projects ay nagpapakita ng ating espiritualidad. Bakit ito mahalaga? Sa pamamagitan ng pakikitungo sa pamilya, kaibigan at lipunan ng may malasakit na ipapakita natin ang ating espiritualidad. Ang mga ugnayang ito ay nagbibigay ng kahulugan at layunin sa ating buhay. Halimbawa, pagtulong sa nangangailangan kahit hindi mo sila kilala, pakikilahok sa community outreach programs, pagpapahalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno at pangangalaga sa kapaligiran. Ang isang taong mahilig mag-volunteer sa outreach programs ay nagpapakita ng kanyang espiritualidad sa pamamagitan ng malasakit sa kapwa. Ang ating espiritualidad ay nakaugat sa ating paniniwala at pagpapahalaga na gumagabay sa ating mga desisyon. Ang espiritualidad ay hindi lamang tungkol sa ating relasyon sa iba, kundi pati sa ating sariling mga paniniwala at pagpapahalaga. Kapag pinangahawakan natin ang mga pagpapahalaga tulad ng katapatan, kababaang loob at pagmamalasakit, mas nagiging makabuluhan ang ating buhay. Ang mga pagpapahalaga natin ay nagsisilbing gabay sa ating kilos at pamumuhay. Ang espiritualidad ay nagtuturo ng tamang prinsipyo na nakakatulong sa paggawa ng mabuting desisyon sa araw-araw. Ang isang taong espiritual ay kumikilos ng may katapatan at patas sa lahat ng sitwasyon. At anuman ang estado ng isang tao sa buhay, ang espiritualidad ay nagtuturo ng paggalang at pag-unawa sa iba. Halimbawa, ang pagiging matapat sa pakikitungo sa iba, ang pagiging maawain sa nangangailangan, ang pagpapakita ng paggalang sa lahat ng tao anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang isang taong tumutulong sa iba kahit walang kapalit ay nagpapakita ng tunay na espiritualidad sa pamamagitan ng malasakit at awa. Ang pagkakaroon ng layunin sa buhay ay nagbibigay sa atin ng direksyon at motibasyon upang magtagumpay. Ang espiritualidad ay tumutulong sa atin na tukuyin ang ating layunin at direksyon sa buhay. Sa pamamagitan ng espiritualidad, natutukoy natin ang ating misyon at ang papel natin sa mundo. Ang taong may malinaw na layunin ay mas nagiging positibo at determinado sa kanyang ginagawa. Ang espiritualidad ay tumutulong sa atin na tukuyin ang ating papel sa mundo at kung paano natin magagamit ang ating kakayahan sa mabuting paraan. Ang isang taong may espiritualidad ay naglalayon na maging mabuti hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba rin. Ang tunay na espiritualidad ay hindi lamang para sa personal na kapakinabangan, kundi para rin sa paglilingkod sa kapwa at komunidad. Halimbawa, isang guro na nagsusumikap turuan ng mabuti ang kanyang mga estudyante dahil sa paniniwalang ito ang kanyang misyon sa buhay. Isang doktor na naglilingkod sa liblib na lugar dahil gusto niyang tumulong sa mahihirap. Isang kabataan na patuloy na nag-aaral ng mabuti upang maging mabuting halimbawa sa kanyang pamilya at komunidad.
Dapat din nating mapagtanto na magkaiba ang espiritualidad at relihiyon. Totoo, ang taong aktibo at isinasabuhay ang mga turo ng relihiyon tulad ng pagiging mabuti, pag-iwas sa mga sama, at pagkakawang gawa ay may mayaman o mataas na espiritualidad. Subalit maaari ring magkaroon ng mataas na espiritualidad ang isang taong hindi nagre-relihiyon kung siya ay namumuhay ng may maayos na ugnayan sa kapwa, nabubuhay sa mga positibong pagpapahalaga at alam niya ang kanyang misyon o layunin sa buhay. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng malalim na espiritualidad sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, pag-unawa sa sariling damdamin, at paghanap ng kahulugan sa buhay. Hindi kailangan maging relihiyoso upang magkaroon ng espiritualidad. Ang tunay na espiritualidad ay nakikita sa kung paano natin inuunawa ang ating sarili, ang ating mga prinsipyo, at ang ating koneksyon sa mundo. Hindi kailangang konektado sa relihiyon ang paggawa ng tama. Maaaring piliin ng isang tao na mamuhay ng tapat, makatarungan at may malasakit sa iba. Ang isang taong may malasakit sa iba, namumuhay ng may integridad at patuloy na naghahanap ng kahulugan sa buhay ay may malusog na espiritualidad kahit hindi siya kabilang sa anumang relihiyon. Ang pagiging malapit sa kalikasan, pagmamalasakit sa kapwa, at paghahanap ng kapayapaan sa mga simpleng bagay ay nagpapakita rin ng malusog na espiritualidad kahit walang relihiyon. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, pagtulong sa iba, at pagpapahalaga sa kalikasan, maaari nating palalimin ang ating espiritualidad at maging mas mabuting tao para sa ating sarili at sa lipunan. Kung kaya ang espiritualidad ay may mahalagang papel sa pagiging mabuting mamamayan. Ang espiritualidad ay isang mahalagang gabay sa ating mga desisyon. Natutulungan tayo nitong makita ang tama at mali. Dahil sa espiritualidad, mas nagiging maunawain at magalang tayo sa iba. Mas naipapakita rin natin ang pagtutulungan at pagmamalasakit sa komunidad. At higit sa lahat, natututo tayong maging responsable at may malasakit sa lipunan. Maraming mga taong nagpapakita ng espiritualidad sa pamamagitan ng kanilang mga gawain, tulad ni Jose Rizal, na may matibay na paniniwala sa hustisya at pagmamahal sa bayan. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kabutihan ng iba. At hanggang ngayon, marami pa ring lider at voluntaryo ang tumutulong sa kanilang kapwa dahil sa kanilang prinsipyo at espiritualidad. At bilang pagninilay, alalahanin ng isang tao sa buhay mo na nagpapakita ng mataas na antas ng espiritualidad. Sumulat ng maikling talata kung bakit mo siya hinahangaan at paano mo maisasabuhay ang kanyang mabuting halimbawa. Sa kabuuan, ang espiritualidad ay hindi lang tungkol sa paniniwala kundi sa paraan ng ating pamumuhay. Malaki ang papel na ginagampanan nito sa ating kilos at mga desisyon. Mas nagiging mabuting mamamayan tayo kapag ginagamit natin ito upang tumulong at makilahok sa lipunan. Pinapalakas ng espiritualidad ang ating integridad at malasakit sa kapwa. Pagsasanay, gumuhit ng masayang mukha kung ang pangungusap ay wasto o malungkot na mukha kung hindi. Number 1, ang espiritualidad ay laging konektado sa relihiyon. Number 2, ang isang taong may espiritualidad ay maaaring ipakita ito sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Number 3, isa sa mga mahalagang aspeto ng espiritualidad ay ang pagkakaroon ng personal na pagpapahalaga at paniniwala. Number 4, hindi makakatulong ang espiritualidad sa pagiging mabuting mamamayan dahil ito ay isang personal na usapin lamang. At number 5, ang isang taong may malinaw na layunin sa buhay ay mas nagiging responsable sa kanyang mga tungkulin sa lipunan. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!